Magandang araw po muli mga kapatid. Narito naman po tayong muli upang patuloy natin tuklasin ang marami pang hiwaga ng Biblia. Umpisahan po natin sa isang katanungan ng ating kapatid. May mababasa ba daw bukod sa Revelasyon na ang New Testament hindi pwedeng dagdagan o bawasan? Basahin natin ngayon ang Galatia 3 versikulo 15. Mga kapatid, narito ang isang pangkaraniwang halimbawa. Kapag nalagdaan na ang isang kasunduan, hindi na ito papawalang kabuluhan ni numan. Hindi rin ito maaaring dagdagan. Dito'y nagpakalinaw na kapag nalagdaan na ang isang kasunduan, hindi na ito pwedeng dagdagan. Kaya may tanong tayo dito kaagad. Kailan ba ito napagtibay ang New Testament? Basahin natin ngayon ang Marcos 14, versikulo 24. Sinabi niya, "Ito ang aking dugo. Pinagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa marami." Napakaliwanag po. Nang mamatay ang ating Panginoong Kristo, nangyaring doon pinagtibay ang bagong testamento. Idagdag pa natin ang Hebreo 9, versikulo 16 at 17. Kapag may testamento, kailangang mapatunayang patay na ang gumagawa niyon, sapagkat ang testamento ay walang bisa habang buhay pa ang gumagawa. Magkakabisa lamang iyon kapag siya'y patay na. Maliwanag ng New Testament, hindi pwedeng dagdagan o bawasan ayon sa Galatia 3 versikulo 15. At nangyari ito, napagtibay ito nang mamatay ang ating Panginoong Jesucristo sa krus. Ngayon, basahin naman natin ang Pahayag 22 versikulo 18. Akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sinumang makarinig sa mga propesiya na nasa aklat na ito. Ang sinumang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito ay daragdagan ng Diyos ng parusa. Idiragdag sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. Sa New Testament, mababasa natin hindi lang sa Revelation, ayon sa Galatia 3 versikulo 15, na hindi talaga pwedeng dagdagan o bawasan kapag ito'y napagtibay na. Idagdag pa natin ang Mateo 28, versikulo 20. Umpisahan po natin sa 19. Kaya't habang kayo'y humayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Dito po'y maliwanag ang sinabi natin Panginoon Kristo. Sinabi niya na turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Wala po ibang talagang sundin kundi ang lahat ng ipinag-utos ng ating Panginoong Jesucristo. Malinaw po. Galatia 3 versikulo 15. Kapag pinagtibay na isang testamento, hindi na pwedeng dagdagan o bawasan man. Hanggang dito na lang, sanay samahan niyo akong muli upang patuloy pa rin tuklasin ang marami pang hiwaga ng Biblia.